be one of the lawyers for all the cases. Mo yang ginaingon. And he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Okay lang ba na mag-abogado para sa kanya yung kanyang tatay sa impeachment? Okay lang naman, as long as hindi siya elected official. Pag elected official na siya, he cannot. Tumatakbo siyang mayor. Pag naging mayor ba siya, can he represent Sara Duterte? No, he can't. From what I know, he can't. Ang pwede lang niyang gawin, mga kotsero, ay pumirma sa mga papeles. Hindi siya pwedeng humarap sa kahit anong husgado, quasi-judicial man or judicial. Pero pag-usapan natin ito. Si Digong daw, si Rodrigo Duterte, ang hahawak ng impeachment case ni Sara Duterte. Or isa sa mga abogado na hahawak ng kaso ni Sara Duterte. O, pahinga ngayon natin itong balita na to. Pulong Rodrigo Duterte na tumayo bilang abogado ng anak niyang si Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang impeachment complaint. Sinabi ito mismo ng bise na ipinagkibit balikat lang ang mga kinakaharap na kontrobersya. Nasa frontline ng balitang yan, si Bril Montalvo. Mahabang pila ng mga namamasko sa pamilya Duterte ang dinatna ng News 5 kaninang madaling araw. Uulitin ko lang ibabalik ko lang yung sinabi ni Digong na kapag daw ang isang politiko ay namimigay ng ayuda, ibig sabihin, korap yun. Ibabalik ko lang din yung sinasabi nitong mga DBS, itong mga, ito lang, DDS lang din, mga demonyong Duterte supporter, na kapag ikaw daw ay namigay ng ayuda, that is legal vote buying. Ano yan? Kasi mag-e-election na sa Mayo next year. Ang sabi ng mga DDS, kaya daw may akap, yan daw ay legal vote buying. Yan ang sinasabi nila Yan ay legal vote buying. Anong tawag nyo dito? Kainsuka na naman mga demonyong Duterte supporter. This is really a legal form of vote buying. Bakit? Kasi election na next year. Kasi hodang panahon na ng Pasko, at namimigay talaga sila ng kanilang traditional ayuda during Christmas. It doesn't matter. Election year na Tuloy natin to. Ang ilan nga sa kanila, sa kalsada na sinalubong ang Pasko. Si Nanay Lolita, nakatulog na sa gilid ng kalsada habang nakapila. Alauna pa lang daw ng madaling araw, pumila na siya. Naanad miglin niya ba? Hindi na kayo nahiya sa mga to. Hindi nyo man lang sila binigyan ng dignidad. Paskong Pasko, pinapila nyo sa labas ng bahay. Madaling araw pa lang, pinapila nyo. Hindi na lang kayo nag-house to house. Paskong Pasko, ginawa nyo mga pulubi itong mga constituency dyan sa Davao City. Yung iba, dyan na nagpasko. Diyan na sumalubong ng Pasko sa kalsada. Napakawalang kwenta nyo talaga mga Duterte. Sana, binarangay-barangay nyo na lang bago magpasko, di ba? Nagnakaw na nga kayo ng pera, yung ipinanakaw nyo, ibabalik nyo na lang yung ninakaw nyo sa taong bayan kasi ninakaw lang naman nila yung pera na yan. Ano sabi ni Digong? Wala siyang pera? Ano yung pinapamigay niya? Saan galing niya? Sabi ni Duterte, wala raw siyang pera. O so, saan galing niya? Di nyo malang binigyan ng dignidad itong mga tao na ito. Madaling araw, pinapila nyo dyan. Pinasalubong nyo sa Pasko itong mga tao na to sa kalsada. Kaysa kasama nila yung mga pamilya nila, time silang nagno-noche buena. O anong ginawa nyo? Pinapila nyo dyan ng madaling araw. Tuloy natin. Kang Digong, kang Duterte, pinaskuhan ni Mayor ni President ni Rodrigo Duterte. So first time yung karon dili? Kadua ora. Si Miriam na galing pa ng Padada, Davao del Sur. Bit-bit pa ang kanyang anak na 4 na buwang gulang. Alas 12:30, ma'am. Sa humama, ma'am. So first time mo? Yes, ma'am. Experience lang kung sa'yo madawat ron. Gidala na ako, ma'am, kay nagtsaga lang pila. Halos 3 kilometro ang haba ng pila papunta sa ancestral house ng mga Duterte sa Davao City. Kaya mahigpit ang seguridad sa lugar. Alas 4 ng madaling araw, nag-umpisa ang pamimigay ng pamaskong food packs na may lamang bigas at mga dilata, cash at gift certificate. Mismong sina dating Pangulong Rodrigo. Dilata, cash at gift certificate. Sino kaya nagpondo nitong lahat ng to, no? Baka ito yung 1 trillion na hinahanap nating sukle ng pandemic response. Baka lang naman. Rodrigo Duterte at Vice President Sara Duterte ang nanguna sa pamimigay ng pamaskong ayuda. Nakadawat og pinaskuhan gikan ka mayor. Si VP Sara nakipag-selfie pa. Namigay din siya ng mga papremyo sa mga palaro. Higit 25,000 individual ang nabigyan ng pamasko sa taunang tradisyong ito ng mga Duterte. Dito na natanong ang bise sa mga kaliwat kanang isyong kinakaharap niya. Kabilang na ang pagbaba ng kanyang trust at approval rating sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Magpadayon gihapon ang opisina, ang Office of the Vice President, and of course ako sa pagserbisyo sa ato ang mga kababayan ug
paniguraduhon namo nga amo apang mas pakusgon ang amo ang mga proyekto para sa ato ang mga kaigsuonang Pilipino. Pagdating naman sa tatlong impeachment complaint na inihain laban sa kanya ng Kamara, tiniyak ni VP Sara na nakahanda ang kanyang legal team. Nagpresenta nga rin daw ang ama niyang si dating Pangulong Digong na maging isa sa kanyang mga abogado. He'll be one of the lawyers for all the cases mo yang ginaingon, and he's preparing his documents karon sa IBP so that he can sign as a lawyer of good standing. Muli rin siyang nanindigan na wala siyang nilabag na batas at walang ginagawang illegal sa paggasto sa confidential funds ng Department of Education at ng Office of the Vice President. Siyempre, sa makita nato karon na murag wala na may rule of law, no? So, pag naang kaso, amo alang yapong atubangon. Pag-usapan ngayon natin to. Okay lang ba na mag-abogado para sa kanya yung kanyang tatay sa impeachment? Okay lang naman, as long as hindi siya elected official. Pag elected official na siya, he cannot. Tumatakbo siyang mayor. Pag naging mayor ba siya, can he represent Sara Duterte? No, he can't. From a tie, no, he can't. Ang pwede lang niyang gawin, mga kotsero, ay pumirma sa mga papeles. Hindi siya pwedeng humarap sa kahit anong husgado, quasi-judicial man or judicial. Kung si Digonggong ang magiging abogado niya, okay lang naman. As long as either tagapirma lang siya ng papeles or hindi siya haharap as a counsel sa loob mismo ng advice lang, kasama lang sa team, okay lang kung ganun. Pero kung haharap sa impeachment court, I don't think it is not enough. It's not a valid thing. Pangalawa, ito yung kanilang ginagawa ngayon, obviously is a bawi, no? Bumabawi sila ngayon. For the past 2 months or for the past quarter, ang lakas ng tama ng mga tantrums si Sara. Ang lakas ng tama sa kanilang popularity itong mga tantrums si Sara. So, from that perspective, mga kotsero, pwede nating isipin na itong mga sinasabi ni Sara Duterte, itong mga galawan niya, kung papasin ninyo, diba, masyado siyang kalmado. Parang ito yung ganito siya nung panahon ng eleksyon. So, this is part of the charm offensive, kumbaga. Charm offensive. Panliligaw at pangliligaw sa taong bayan uuli ito. Imagine, mga kotsero, ikaw nang merong rating na bumagsak ng 12 puntos. Alam niyo, mga kotsero, ito yung hindi sinasabi ng mga bobong demonyong Duterte supporters. Sinasabi lang nila, si Sara Duterte ang may pinakamataas na rating. Totoo naman yun. Huwag na ho nating isang tabi yun. Totoo naman yun. So talaga may pinakamataas na survey score. Pero kasama nun ay siya rin ang may pinakamataas na pagbagsak sa mga scores. Siya may pinakamalaking pagbagsak sa trust rating. Siya rin ang may pinakamalaking pagbagsak sa performance rating. As per Polls Asia. Ilan ang binagsak niya sa performance rating? 10 percentage points. Ilan ang binagsak niya sa trust rating? 12 percentage points. Ganun nung kalala, mga kotsero, ay binagsak ni Sara Duterte sa mga surveys. At mga nakikita na rin ng mga Duterte, sila mismo nakakita. Babagsak na rin talaga sila. Ikaw ba naman, walang hiyain mong sambayan ng Pilipinas? Babagsak ka talaga. Naan choice. Yun talaga yun. So mga kotsero, I think, kaya mag-aabogado ngayon tong si Duterte kay Sara, is because of that. Dahil doon. Pero meron nung pa rin nag-share sa akin, no? Meron nag-share sa akin ng ilang mga larawan. Mga parang write-up yata ito eh. Hindi ko pa alam kung saan ang galing, kung sino ang sumulat. Pero yung kanyang isinulat, parang tatamaan din ng ang katotohanan. Parang it makes sense eh. Parang ito yung mga bagay na matagal na ho nating pinag-uusapan dito sa channel. Hindi ko alam kung nabasa nyo na ho ito. Ito, The Grand Betrayal. Nabasa nyo ba ito? Kumakalat sa social media to ngayon eh. China Shadow War in the Philippines. So yan. Hindi ko alam kung nabasa nyo na ho ito. Pero, isa ho ito sa mga bagay na pinag-uusapan ho ngayon. So, ikinukwento po dito kung ano yung ano yung strategy ng China kung bakit nila lililigawan si Duterte at kung bakit kailangan ipagtanggol at kailangan maging pangulo si Sara Duterte. So, lampasan na natin itong una. So, tungkol lang to sa gustong mangyari ni Xi Jinping na gusto niyang higitan sila Mao Zedong, gusto niyang maging parte ng kasaysayan ng China. At isa sa mga paraan para magawa niya yon ay bawiin ang Taiwan. Gusto niyang mabawi ang Taiwan para maging parang kasama siya sa magiging national heroes ng China. Ngayon, meron silang deadline. Ang deadline nila para mabawi ang Taiwan ay 2027. Ayun, yun ang sabi. Actually, 2025 nga yan. Pero, and I think if I'm not mistaken, nabanggit na rin yan 2027. 2027, papasukin
papapasukin na nila ang Taiwan. Documented ho yan. Meron ng mga pag-aaral na, in-announce na kasi yan eh. In-announce na kasi yan ni Xi Jinping na by 2028, babawiin nila ang Taiwan.